Blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Cavite page. God is good all the time. 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 God is good all the time, all the time. God is good! Ayan, isang pinagpalang gabi mga kapatid sa ating lahat. Welcome ko po kayo sa ating OPM Online Prayer Meeting here at Jesus Comfy Church. From Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. lang po tayo mga kapatid. At ako nga po muli, ang inyong lingkod, si Snowy Montoya, ang inyong makakasama this Wednesday night. Thank you, Lord, sa mga kapatid natin for joining us tonight. And I'm so glad that you are here. At masaya din po ako na makasama kayo muli. Sabihin nyo nga mga kapatid kung saan ba kayo ngayon nanonood. At sa mga first time po natin, huwag po natin kalilimutan i-type up New Blessing. At para naman sa ating digital evangelism, sabay-sabay po nating i-share mga kapatid ang ating live. At thank you Lord sa mga kapatid natin na patuloy nag-share, nagme-mention, nagtatag na kanilang friends at loved one. Praise the Lord! Siyempre, bati-bati muna tayo mga kapatid, lalo na sa ating mga early birds ngayon. Sa mga kasama natin ngayon, isang pinagpalang gabi nga po mali. Mami Ading! Ayan, hello po kay Sis Ish, kay Brother Mark, at Kuya RJ sa buong Receipt family. Thank you Lord po sa buhay nyo. At syempre sa ating Wow Ministry, ayan, na hindi kumukupas ang ganda, patuloy na pinalalakas ng ating Panginoon. Praise the Lord sa buhay po ninyo, Mami Beng, Mami Linya, Mami Lolit, ayan, Tita Nida, Ninang Ellen, Tita Ami, Mami Lola, Sis Maya, syempre Mami Lina. Thank you sa buhay ng ating Wow Ministry, Maraming salamat, sa mga masisipag nating mga kapatid dyan. Ayan, samahan niyo po ako ngayong gabi, mga kapatid. Until the end, siguradong mabibless kayo sa mensahe ng ating Panginoon. Siyempre, binabati ko po ang ating mga kapatid na laging maaga ngayon. Hello, Sis Ria Quaresma from China. And I'm praying for you, sis, and looking forward to seeing you soon by God's grace. Pinagpalang gabi din at binabati din natin ang ating church ministries sa lahat po, from praise and worship team, Young Pro, Women's and Men's Ministry. Thank you, Lord. Sa Ushering, Gen Z, at Growing Teens Ministry. At of course, meron din tayong Kids Church, Dance Team, Women's Ministry, at Media Ministry. Patuloy nag-share ng live natin at nagpo-post ng ating mga announcements sa page at naglalagay din po ng lyrics, ng title, Bible verses. Praise the Lord sa buhay niyo mga kapatid. Hello, Sis Cheng, Sis Michelle, and Sis Noemi. Praise the Lord. Patuloy lang po tayo sa pagtatag mga kapatid, sa ating mga loved ones. And binabati ko rin syempre ng isang pinagpalang gabi ang ating butihing pastor. Hello po, Pastor Ruban. Syempre sa kanyang magandang wifey na si Sis Isabel at sa buong family. Hello sa Rosit Kids, Rosit Brothers. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Thank you Lord po sa buhay niyo po. Hingiin po muna natin ang gabay at presensya ng ating Panginoon sa ating gawain through prayer. Praise the Lord. Our Heavenly Father, we want to glorify your name, Lord. We want to praise your name, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Muli ay makapagbahagi, Lord, ng iyong salita. Panginoon, samahan mo kami sa aming kalagitnaan ngayon, Lord. Hihingi namin, Lord, ang iyong presensya, ang iyong gabay, Panginoon, sa lahat ng nandirito, Panginoon. Salamat sa buhay na ikaw po, Lord, ang patuloy, Lord, na mag-bless pa sa mga anak mo na patuloy kang inuuna po sa gawain mo. At Lord, dalangin namin na marami pang maabot, Lord, ng iyong salita. Itong binhi na ito, Panginoon, na maitatanim sa bawat puso ay patuloy, Lord, tutubo, magkaroon ng maraming bunga. Lord,
Lord Jesus, ang magpapadala ng kagalingan sa lahat ng mga kapatid namin, Lord, na may sakit sa mga oras na ito. Hinihipo mo na mula ulo hanggang talampakan, Lord Jesus. Mga kapatid ko, Panginoon, na may mga pinagdadaanan, kumakaharap ng mga problema, Lord, sa pangalan ni Jesus. Ipadala mo ang comfort, Panginoon, ang kagalingan, Lord. Ikaw ang Diyos namin na nagpapagaling sa lahat. Ikaw ang aming Jehovah Rapha, Panginoon. Lord, ngayong gabi, magbabago ka rin, Panginoon, ng puso, ng buhay, Panginoon, na kahit online, kumikilos ka, Panginoon, sa bawat isa, nakaantabay ngayon, nakasama namin ngayon, Panginoon. Alam namin, Lord, itong mensahe na ito, Lord, ay very timely sa mga taong tinawag mo para makapakinig, Panginoon, ng iyong salita. Kaya, Lord, samahan mo kami pang sa aming kalagitnaan, Panginoon. Mangusap ka pa, buksan mo, Lord, ang tenga ng bawat isa, ang bawat puso. Gawin mo maging matabang lupa, Panginoon, at tanggapin iyong mensahe ngayong gabi po una. Lord, salamat sapagkat ngayon marami kakaroon ng kaligtasan. Marami, Panginoon, magbabago ang buhay at makilala ka pa ng lubusan. Lord, i-bless mo, Lord Jesus, itong gawain namin ito, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa. Taas namin, Panginoon, ang katagumpayan na aming gawain. Gamitin mo ako, Panginoon, na daluyan pa iyong karunungan upang maibahagi sa bawat isa, Panginoon, ng iyong mensahe. Kaya muli, Panginoon, salamat, Lord Jesus, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na siya naglilinis, Panginoon, ng aming puso't isipan. Lord, muli, tinataas ko, Lord, ang katagumpayan na aming gawain ngayon sa pangalan mo, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord, mga kapatid. Tapos na po tayong manalangin at sa mga kapapasok pa lang, wini-welcome ko po kayo ngayon sa ating OPM Online Prayer Meeting. Live po tayo dito at Jesus Coffee Church. Ako nga po muli, ang inyong lingkod, si Snowy Montoya, ang siyang magbabahagi ng salita ng ating Panginoon ngayong gabi. Praise the Lord! At kung first time mo, kapatid, pakitype ang new blessing para ma-welcome ka ng mga kapatid natin na sa comment section. Praise the Lord! At ngayon naman, mga kapatid, samahan niyo ako magpuri sa ating Panginoon. Awitin natin ang isa sa original composition ng ating simbahan, ang Manatili Ka. Kaya naman, huwag ka lang, kapatid, na manood, kundi sumabay ka rin. Ibigay mo yung todong pagpupuri mo sa ating Panginoon kahit online, kapatid. Hindi limitado ang Diyos na magpala. Kaya, ibigay mo na, kapatid, yung the best mo na pagpupuri sa ating Panginoon. Manatili ka! Tara, mga kapatid, sabihan niyo akong magpuri sa ating Panginoon. Kasama ka, dumating man ang gusto, pag-asa ko, tagumpay ko sa Diyos.
Praise the Lord! Manatili ka. Ayan, original composition ito no, ng ating simbahan, Jesus Coffee Church. Manatili lang tayo kapatid. Ano mang pagsubok ang dumating sa buhay natin sapagkat matibay ang ating pundasyon. Kung walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang ating puno at tayo ang kanyang mga sanga. Kaya naman na makakaasa ka kapatid na hindi tayo mabubuwal kapag sa Kanya tayo ay manatili. Praise the Lord! At syempre ang inawit natin kanina mga kapatid ay original composition ito ng ating simbahan, Jesus Coffee Church. Napakarami po na binigay ng mga awitin ng ating Panginoon na mapapakinggan po natin ito sa ating YouTube channel. At syempre kung na-bless ka no, sa ating mga awitin, puntahan lang po natin mga kapatid ang ating YouTube channel na sa ating comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, chance mo na to mga kapatid. I-subscribe nyo na ang ating YouTube at meron din tayong TikTok. At syempre dito sa ating page mga kapatid, i-share na natin to sa ating mga loved ones no, para lagi din po silang updated sa mga kaganapan sa ating simbahan. Ayan, praise the Lord. At syempre sa ating YouTube, nandun din po ang ating mga sermons, ating mga replays, mga snippets, no? Thank you Lord, praise the Lord. Naka-upload na po ito mga kapatid at anytime pwede po natin itong papapakinggan at babalikan. Salamat sa ating Panginoon. At ayan mga kapatid, dumako na tayo sa ating coffee break. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Praise the Lord! Ang ating coffee break ngayong gabi ay mapabasa natin sa Proverbs or Kawikaan chapter 22 verse 6. Ayan, sabi dito, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Amen. Praise the Lord. Madalas po nating naririnig ito. Lalo na po ito ang tema sa ating Kids Church. Pero alam niyo po ba mga kapatid na ito ay higit pa sa isang pangako. Ito ay paalala at pananagutan din no, na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Si Solomon sa kanyang karunungan mula sa Panginoon ay nagbibigay ng blueprint ng parenting. Sabi dito, turuan ang bata sa tamang landas habang bata pa. Bakit? Dahil kung saan nakatanim ang ugat, doon lalalim ang pundasyon. 2 Timothy verse 3:16-17, ang sabi, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo, katotohanan, pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Amen. Mga magulang, tandaan po natin ang salita ng Diyos ang ating gabay sa pagpapalaki ng bata. Hindi YouTube, hindi trending opinions, kundi ang Biblia, ang salita ng ating Panginoon. Hindi sapat na mabait lang ang anak natin, mabait lang ang bata. Dapat may takot din ito sa Panginoon. Hindi sapat na matalino, kundi dapat may puso para kay Kristo. Psalm 127 verse 3, sabi dito, children are heritage from the Lord, offspring a reward from Him. Tunay nga na ang mga bata ay reward mula sa Diyos. At kung sila ay galing sa Diyos, dapat ituro natin sila pabalik sa Diyos. Kaya tayo ang unang guro sa bahay. Hindi Sunday school, kundi ikaw mami, ikaw daddy, ikaw lola. Sabi nga diba sa Deuteronomy chapter 6 verse 6-7, itong mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon ay itanim ninyo sa inyong puso. Turo ninyo ito ng paulit-ulit sa inyong mga anak. Ibig sabihin, no, hindi sapat na minsan mo lang ibahagi si Lord. Ang sabi, paulit-ulit. Sabi ni Moises yun. O habang nag-aalmusal, habang kumakain, nagpipray, di ba? Habang naglalakad, habang naglalaro, di ba? Habang nasa loob ng bahay, habang naghuhugas ng plato, syempre opportunity na rin ito para i-share si Jesus ng paulit-ulit. Habang nagpapahinga, let every moment
be a gospel moment. Amen. So ipakilala natin si Jesus sa mga bata, hindi lang sa turo, kundi sa buhay. Be a living testimony, mga kapatid. Hindi kailangan perfect. Kailangan maging tapat ka sa pagsunod upang tularan kayo ng ating mga anak. Kaya simulan na natin, mga kapatid, sa ating mga sarili. Magbasa ng salita ng Diyos araw-araw. Huwag lang basahin, no? Pag-aralan, pagbulay-bulayan, isabuhay. Because what you plant in your child's heart today can be the faith that sustains them tomorrow. At yan ang ating Comfy Break! That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Amen. Praise the Lord. Thank you, Lord, mga kapatid, sa ating coffee break. Tuloy lang po tayo, mga kapatid, sa ating gawain. Papunta na po tayo, mga kapatid, sa Word of God. So, bago yan, ihanda na po natin ang ating mga notebook. Kung meron po tayong mga notebook sa OPM, ayan, ballpen, at syempre, ihanda na rin po natin ang ating mga puso ng salita ng ating Panginoon. Ayan, kuha na po tayo, mga kapatid, ng ating mga Bible. At sabay-sabay po natin itong basahin at buksan sa Esther chapter 4 verse 12 to 14. Esther chapter 4 verse 12 to 14. Ayan, Old Testament po ito, matatagpuan ng Esther ng mga kapatid. At habang naghihintay po tayo ng mga kapatid natin, tuloy po tayo, no, sa pag-share ng Word of God dito sa ating OPM para sa ating digital evangelism. I-share na po ninyo, mga kapatid, no, right click and share. Ayan, ito na po yung opportunity para i-share natin si Jesus. Let's invite more souls sa kanyang kingdom. Ayan, purihin ang Panginoon, no? Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa Diyos sa buhay ng ating mga kingdom partners, kingdom builders, pledgers, tithers, and supporters. Praise the Lord po sa buhay niyo, mga kapatid. May buong kagalakan at katapatan na nagbibigay para sa gawain ng ating Panginoon. Tandaan natin, mga kapatid, na sobrang tapat ang ating Diyos. Wala ni isa mang pangako niya ang napako. Ang bawat binhi na itinatanim natin sa kanyang kaharian ay tiyak palalaguin niya ito. At sa tamang panahon, aani tayo ng masaganang pagpapala. Amen! Subukan mo lang si Lord. Marami na tayong mga kapatiran na nagpatotoo sa katapatan ng ating Panginoon dahil sa kanilang pagiging tapat sa pagbibigay, no? Pinagpala sila ng higit pa sa kanilang inaasahan. Praise the Lord! Sa totoo lang, hindi mo naman talaga kayang talunin ang ating Diyos sa bigayan. Kapag ikaw ay maging tapat, bubuksan niya ang durungawan ng langit at ibubuhos ang masaganang pagpapala. Praise the Lord! Kaya, mga kapatid, nandyan po sa ating comment section ang GCash BDO accounts. Super convenient na yung pagbibigay natin. Hindi na tayo mahihirapan. Isang click na lang. Papadala na agad. At thank you, Lord, mga kapatid, na patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Sa patuloy nyo na pagbibigay, may God bless you abundantly and may God bless you 100-fold for your generosity, mga kapatid. At nandyan ka na ba, kapatid? Sa Esther chapter 4 verse 12 to 14. Kung nandyan ka na, paki-comment nga ang Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay na po nating basahin. Ang sabi dito sa verse 12, nang matanggap ni Mordecai ang sagot ni Esther, ganito naman ang pinasabi niya. Huwag mong akalaing dahil nakatira ka sa palasyo ay ikaw lamang ang makakaligtas sa lahat ng mga Hudyo. Kapag pinagbuwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo, ngunit malilipol ka at ang iyong mga angkan. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Amen. Manalangin po tayo, mga kapatid. Thank you, Lord Jesus, sa pagbasa, Lord, na iyong salita. Pagpalain mo nga ito, O Diyos.
Dalangin namin, Panginoon, na patuloy ka, Lord, mangusap sa bawat isang naririto, Panginoon. Buksan mo, O Diyos, ang bawat puso. Gawin mo, Lord, na matabang lupa ang lahat ng nakikinig, Panginoon. Itong binhing na itatanim na ito, Panginoon, ay patuloy na lalago at magkaroon, Lord, ng maraming bunga. Lord, puspusin mo na yung banal na Espiritu itong gawain na ito, Panginoon. At Lord, salamat sapagkat sa mga oras na ito, patuloy ka magbabago ng buhay. At Lord, patuloy ka mangusap. Bigyan mo kami, Lord, ng wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, sa bawat salita, Panginoon, sa bawat mensahe na nais mo iparating. Muli, Panginoon, mangusap ka, Lord Jesus, makikinig kami. Kaya, Lord, tinataas namin, Panginoon, ang katagumpayan ng gawain namin ngayon. Sa pangalan mo, Jesus, Amen. Praise the Lord. Parang gabi po muli sa lahat. Ako nga po muli, ang inyong lingkod, si Snowy Montoya, ang magbabahagi ng salita ng ating Panginoon ngayong gabi. Grabe, na-miss ko po kayo mga kapatid at excited na ako ngayon dahil napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayong gabi. Ito po ay patungkol sa mga babae sa Biblia or women in the Bible. At pag-uusapan natin gabi ay patungkol kay Esther. Pero syempre, bago tayo dumako sa mensahe ng ating Panginoon ngayong gabi, may katanungan muna ako sa inyo. Itong tanong, kailan ba sa buhay mo lumalabas ang tapang mo? O nakilala ka bilang isang taong matapang? Comment nyo nga mga kapatid, experience nyo at kung sa anong sitwasyon ba sa buhay mo na nagbigay ng lakas ng loob sa'yo na tumayo o manindigan o lumaban. Siguro si Snowy naging matapang sa pagharap, sa sunod-sunod na pagsubok sa pamilya. Pero praise the Lord, no? Sa grasya ng ating Panginoon, nakakabangon at napagtatagumpayan. Pero alam nyo, sa panahon ngayon, digital age na tayo eh. Minsan ang tapang, hindi na sa harapan, kundi na sa social media na. Nako, sino kaya dito ang matapang sa Facebook? Yung mga post na may patama, may parinig, o minsan pa nga, di ba, kahit di kasali, pero feeling mo, ikaw yung pinapatamaan. Lalo na sa mga kababaihan natin dyan. Aminin. Pero teka lang mga kapatid, anong klaseng tapang nga ba ang gusto ng Diyos para sa atin? Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa buhay ni Esther. Isang babaeng ordinaryo, pero ginamit ng Diyos sa extraordinaryong paraan for such a time as this. Handa ka na ba mga kapatid? Handa ka na, let's dive in and discover what God wants to teach us tonight. Praise the Lord. Ngayon, para mas lalo nating maunawaan ang kwento, konting background muna tayo mga kapatid. Alam niyo ba, ang aklat ni Esther ay unique sa buong Biblia sapagkat ito lang ang tanging aklat kung saan hindi tuwirang binanggit ang pangalan ng Diyos. Wala pong Lord, walang God, walang Yahweh. Pero ibig bang sabihin ito ay wala na rin ang Diyos? Of course not mga kapatid, mali po yun. Bagamat hindi siya binanggit, pero naroon siya kumikilos, nangunguna, naghahanda ng daan, gumagamit ng tao sa bawat kabanata, sa bawat tagpo, sa bawat favor at timing. Kitang-kita ang kamay ng Diyos. Ramdam ang pagkilos niya. Dahil ang Diyos kahit tahimik, He is working. Orchestrated lahat. Sa kwento ni Esther mga kapatid, makikita natin kung paano pinotektahan ng Diyos ang kanyang bayan. Ang bansang Israel, ang bayang mamamayang kanyang pinili, no? Dahil sa kanila, magmumula ang tagapagligtas, ang Mesaya, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kahit hindi nabanggit sa aklat na yun, mga kapatid, ang pangalan ng Panginoon, malinaw, nandun pa rin siya. Ang Book of Esther, mga kapatid, ay 10 chapters lang po yan. Basahin po natin yan. Pero siksik sa aral at puno ng patotoo ng katapatan ng Diyos. Naganap ang aklat na ito sa panahon kung kailan ang Israel ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Persia. Ang hari noon ay si King Xerxes, no? Kanyang kariyan sa lungsod ng Susa. Naroon ang mga Hudyo na dating nabihag mula sa Jerusalem. So dumating ang panahon na ang hari ay nagdaos ng mahabang selebrasyon. Isang piging, no? Na tumagal ng ilang buwan. Grabe. At sa gitna ng kasiyahan, nais niyang ipakita, no, itong hari na ito sa mga panauhin niya ang kanyang reyna na si Queen Vashti o Queen Vashti, di ba? Ngunit
tumanggi ang reyna na humarap. At dahil doon, napahiya ang hari. At sa payo ng kanyang mga tagapayo, humingi kasi siya ng payo kung ano dapat gawin. At ang sabi nila, palitan ang reyna. At dito na pumasok ang isang nationwide search, no? Para sa mga bagong magiging reyna. At sa prosesong ito, pinili ng Diyos si Esther. Isang babaeng Hudyo, ulila at inampon ng kanyang pinsan na si Mordecai. At dahil sa pabor ng Diyos, napili siya ni Haring Xerxes bilang bagong reyna. Kaya sa panahon niya, ang mga kababaihan ay hindi binibigyang halaga. Hindi pinapakinggan, hindi binibigyan ng boses sa lipunan. Ngunit sa mata ng Diyos, mga kapatid, walang maliit o mahina kung ang puso mo ay handang magpagamit sa Kanya. Kaya mga kapatid, tayo man ay may kahinaan, tayo mga kababaihan, may kakulangan o pakiramdam natin, hindi tayo magagamit ng ating Panginoon. Pero kapag ang Diyos ang tumawag sa iyo, siya rin ang magpapalakas sa iyo. Siya rin ang magbibigay ng kapangyarihan at layunin at sa buhay ng bawat isa, lalaki ka man, babae ka man, bata ka man o matanda. Esther is a powerful reminder na kahit babae ka, kahit simpleng tao ka, kahit feeling mo ay ordinaryo ka lang, God can use you to change history. At isa sa mga katangian na makikita natin kay Esther na napakahalaga na dapat nating tularan. At meron akong ibabahagi sa inyo na 3 C ngayong gabi. Itong ating 3 points. First C natin ay consistency. Ayan, pakitype nga mga kapatid sa ating comment section. Consistency. Ayan, Sis Novi, ano ba ang consistency? Ayan, ang consistency is the quality of always behaving or performing in a similar way or of always happening in a similar way. So, being the same. Ibig sabihin, sa ating pananampalataya, no, ang pagiging consistent ay ang patuloy na paggawa ng tama. Kahit hindi ka pinapansin, kahit walang pumapalakpak sa'yo, kahit mahirap, kahit walang makakakita o di ba walang makaka-appreciate, kahit paulit-ulit mong ginagawa, basta nagbibigay papuri sa Diyos, maging consistent ka pa rin kapatid sa pananampalataya mo at katapatan mo sa ating Panginoon. Kumbaga tuloy-tuloy ka, di ba? Tuloy-tuloy yung gawain mo para sa Kanya, yung oras mo, di ba? Sa oras man ng kawalan, kabighatian, kasiyahan, you're being faithful, reliable, and steady in your walk with Jesus. Consistent. Parang sa school, di ba? Consistent, matataas yung grades niya. Kaya naman, consistent din na honor student siya. Kasi na-maintain niya yung grade na yun. As a Christian, we must consistent in our identity. Diba? Simula nung nakipag-isa na tayo sa ating Panginoong Hesukristo, tayo ay may bagong buhay, bagong nilalang na tayo, at ang identity natin ay na kay Kristo na. So, ibig sabihin, yung salvation natin, hindi na nawawala yun once we were saved by grace through faith. Like Esther, mga kapatid, she was consistent in her identity. Paano? Esther was already queen. Diba? Queen na siya. She had the power, the influence, and the authority. Pero, hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang posisyon para mang-abuso o mang-apak ng kapwa. Instead, nanatili siyang mapagkumbaba, consistent at tapat sa kanyang pagkatao bilang anak ng Diyos. She did not let the crown change her character. Sa panahon natin ngayon, marahil yung iba madaling masilaw sa posisyon. Kapag na-promote, minsan yung tao, tendency nagiging mayabang na. Ang dating approachable, ngayon parang hindi mo na makausap, no? Kapag boss na, hindi nakilala yung mga dati niyang katrabaho o kasama, di ba? Ayaw na tumanggap ng mali. Kaya minsan kapag leader na sa ministry, mas inuuna na ang title kaysa paglilingkod na may puso. Pero si Esther, kahit nasa pinakamataas na pwesto na siya sa kaharian, she remained teachable, respectful, and submitted to wise counsel. Hindi siya nagyabang, hindi rin niya ginamit ang kanyang kapangyarihan para patahimikin ang iba o ipaghiganti ang sarili. She used her position not for self-promotion but for God's purpose. Proverbs 16:18. Pride goes before destruction and haughty spirit before a fall. Ayaw ng Diyos
mga kapatid, na mapagmataas tayo. Siya ang naglagay sa posisyon at siya rin ang magbababa. James 4:6, God opposes the proud but gives grace to the humble. Ang ganda na ginawa ni Esther, mga kapatid, no? She fasted and prayed before taking action. She didn't rush. She waited on God's direction and she didn't rant. She didn't gossip. She prayed. Pag may desisyon na gagawin, humihingi ka ba ng guidance, mga kapatid, at wisdom sa ating Panginoon? Or ayaw mo na pinapakailaman ko, ayaw mo nang marinig siya? Ito nga po, mga kapatid, no? Next week na ang ating prayer and fasting. At ito na nga di ba? Pag prayer and fasting natin, pag kumakalamin siya natin, ano ba yung uunahin natin? Itutuloy ba natin ang fasting o food panda? Kumbaga, pagdating sa desisyon natin sa buhay, mas pinapangunahan tayo ng flesh natin Kapag dumadating tayo sa point na nahihirapan na tayo, di ba, magdesisyon, nagpe-pray ka pa ba o nagpapanik na? Tumatakbo ka ba kay Lord? Or tumatakbo ka sa social media? Or do you just move based on your emotions or convenience? Alam natin, kapatid, yung feelings kasi natin mandaraya yan Yung puso natin talaga napaka-taksil, deceiving. So, huwag tayong padalos-dalos, mga kapatid. Mag-pray muna tayo kay Lord at ituturo sa'yo ni Lord ang dapat gawin. Bibigyan ka ng wisdom, ng guidance, ng understanding and direction. As follower of Jesus, moves by faith, not by feelings. 2 Corinthians 5:17. Faith is not just believing in God's power, it's trusting His timing. Saan pa ba tayo dapat na maging consistent in purpose? Esther did not remain silent. She knew she was placed in the palace for such a time as this. Ikaw, kapatid, do you know your purpose in life? O baka abala ka na lang sa mga bagay na walang kinalaman sa kalooban ng Diyos? Your position, your platform, your workplace are all part of God's bigger plan. Are you using your influence for God's glory or just for your own comfort? As followers of Jesus, mga kapatid, don't stay silent when it's time to stand up. Saan ka man nilagay ng ating Panginoon ngayon, whether sa bahay ka lang, sa opisina, simbahan, gamitin mo ito. Hindi para ipakita kung gaano ka kataas, kundi kung gaano kabuti ang Diyos na nagtaas sa iyo. Ang pagiging consistent natin ay hindi lang dapat sa umpisa tayo active. Hindi sapat na nag-church tayo, convenient lang sa atin. Sa umpisa lang tayo magaling, kapag okay ang lahat. Pero diba, paano kapag dumating yung mga pagsubok? Hindi ka na ba magiging consistent? Sa kwento ni Esther, mga kapatid, makikita natin how she remained faithful and consistent despite her rise in power. Tanong sa ating mga kapatid, kapag ba may pagpapala ang Diyos, naging consistent ka pa rin ba? O nagbabago na ang ugali mo? Kagaya ng nabanggit natin kanina, di ba? Kapag sinagot ni Lord ang prayers mo, consistent pa rin ba ang pag-church mo? Or nawawala ka na sa church? Reminder lang ito sa ating mga kapatid. Anumang pagpapala ang matatanggap natin, don't upgrade your lifestyle and downgrade your faith. Luke 16:10. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Pinagkatiwalaan ka ni Lord, kapatid, dahil alam niya pagyayamanin mo ito at hindi mo ipagyayabang. Inilagay ka ni Lord kung saan ka man ngayon dahil may purpose ka. May pinapagawa siya sa iyo. Kailangan mo lang magpasakop sa kalooban ng Diyos, sa plano niya para magamit ka. Kailangan mo marinig si Lord through reading the Bible, prayer, praise and worship, fellowship, listening to the preaching of the Word. Diba? Thank you, Lord, sa buhay na ating pastor. Patuloy tayong binubusog at patuloy tayong nakakarinig ng sermon, ng preaching every Sunday. May iba't ibang series na dapat maisabuhay natin at doon pa lang, mangungusap na rin ang ating Panginoon sa bawat sermon. Kaya huwag tayo maging ningas kogon, mga kapatid, na sa umpisa lang tayo magaling. Dapat consistent tayo kung paano ka nag-aapoy nung una kang tinawag at naglingkod sa ating Panginoon. Huwag mo hayaang mawala yun, kapatid. Sa halip, gatungan mo pa para magtuloy-tuloy ang apoy. Maging consistent ka sa Diyos, kapatid, dahil ang tunay na tagasunod ng Panginoong Hesukristo ay tapat sa simula
sa gitna at hanggang dulo, lilingkod sa tagumpay man o pagsubok dahil ang ating Panginoon ay naging tapat din mula umpisa hanggang wakas. Hebrews 13:18, He's the same yesterday, today, and tomorrow. He never changed. Saan pa ba tayo dapat maging consistent, mga kapatid? In our obedience to God. Si Esther still obeyed Mordecai even as queen. Pwede naman siguro isinzo na lang si Mordecai, di ba? Hindi na namang i-ignore or i-block na lang, di ba, lahat ng payo ni Mordecai. Kasi nasa palasyo na siya. Pero bakit hindi ginawa ni Esther yon? Esther continues to obey Mordecai, her spiritual mentor. Ikaw, kapatid, nung binless ka ba ni Lord sa negosyo mo, naging masunurin ka pa rin ba sa Kanya? Obedient ka pa rin ba sa pagbibigay ng tithes? Nag-spend time ka pa rin ba sa Kanya? Daily devotion? O nag-Netflix and chill ka na lang? Being consistent in obedience is not only when it's convenient, when it's convicting. Tandaan natin, mga kapatid, pag sumunod ka, hindi naman laging komportable, pero siguradong nasa tamang direksyon ka. Obedience is not seasonal, it's a daily choice. Minsan, naging impulsive na tayo sa mga desisyon na ginagawa natin, kaya tayo naliligaw kasi hindi na natin tinitake ang advice ng mga spiritual leaders natin. Ang conviction ng Holy Spirit. Hindi na tayo nag-o-obey sa sinasabi ng banal na Espiritu. Sometimes the most spiritual thing we can do is to be quiet and let God speak first. Stay consistent in your identity in Christ, mga kapatid. Si Esther, hindi siya kinain ng sistema, kundi siya ang ginamit ng Diyos sa loob ng sistema. Jesus said in John 15:19, If you belong to the world, it would love you as its own. But as it is, you do not belong to the world. Maging consistent ka sa pagsunod sa ating Panginoon, mga kapatid. Maging consistent ka sa pananampalataya mo sa Kanya. Napakaganda ng ating number 1 point, consistency. Nakita natin kung paano nga ba napakahalaga ng consistency at manatiling tapat sa Diyos kahit nasa palasyo ka o nasa gitna ka man ng matinding pagsubok. Ang consistency sa puso ay kailangan sabayan din ng tapang sa gawa. Tanong sa ating mga kapatid, saan nga ba nanggagaling ang tapang ni Esther? Siyempre sa Diyos, hindi sa confidence booster, lalong hindi sa social media. Ang tunay na tibay ng loob at tapang niya ay nagmumula sa ating Panginoon na siyang naging ating sanggalang. Sabi nga diba sa kanyang pangako sa Joshua 1:9, tandaan mo ang biling ko sa iyo. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot at mawawalan ng pag-asa. Sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen? Isipin niyo, mga kapatid, si Esther, isa siyang dayuhan. Walang last name, walang koneksyon. Anong laban niya, diba? She could have stayed silent, she could have played it safe, pero hindi. She chose courage over comfort. Kaya for our second point, na letter C, courage. Courage. Saan ba tayo dapat magkaroon ng courage? Tapang na manindigan para sa Diyos. Sa halip na umatras si Esther, kumakbang pa siya. Sabi niya sa Esther 4:16, If I perish, I perish. Grabe, no? Nakita niyo ba yung tapang ni Esther dito? Akala natin sa mga movies lang natin ito napapanood, pero totoo pala ito dahil ito ay totoong nangyari sa Biblia. At itong eksenang ito, eksaktong moment ng tapang niya, mga kapatid. Imagine ninyo, that moment, tahimik ang bulwagan. Diba? Bawat hakbang ni Esther ay may kabang dala. Kasi alam niya, bawal pumasok sa hari na hindi pinapatawag. Isang maling galaw lang niya, goodbye queen na siya. Pero dahil sa kanyang pananampalataya, itinaya niya ang lahat sa kamay ng ating Panginoon. At alam nyo kung gaano siya katapang. Hindi pa nagtatapos dito, mga kapatid. Si Esther hindi nagmadali. Hindi rin siya naging emotional. Instead, ginamit niya ang wisdom na nagmumula sa ating Panginoon. At yung discernment at courage niya. Sa Esther 5:4, sinabi ni Esther, kung mamarapatin, mahal na hari, naway makadalo siya kasama si Haman sa isang piging na ihinihanda ko para sa kanya. Wow! Intense na yung sitwasyon na yun. Pero
Pero hindi nagpanik si Esther. Imbis na ituro ni agad si Haman at ibuking, nag-imbita muna siya sa isang royal banquet. Alam niyo kung bakit? Kasi ang tunay na tapang, hindi pa bigla-bigla. Hindi nagpapadala sa emosyon. At sa piging na yun, hindi pa niya agad sinabi ang kanyang plano. Merong self-control si Esther. Naghintay siya sa tamang oras at sabi nga sa Esther 5:7-8, ang hiling ko ay kung kalugod-lugod ako sa harapan ng hari, dumalo siya muli bukas sa piging na aking inihanda at doon ko sasabihin ang aking kahilingan. Mga kapatid, hindi ba't ang hirap no ng ganong sitwasyon na gustong-gusto mo na talagang sabihin na may masamang plano ito sa amin? Kailangan agad, di ba, tapusin yung kasamaan niya, kailangan na ituwid yan. Gusto mo na agad gawin ngayon. Pero si Esther, hinayaan niyang ang Diyos ang manguna sa tamang pagkakataon, perfect time. At sa pangalawang piging, doon niya ibinunyag ang plano ni Haman. At anong nangyari? Si Haman na nagpaplano ng masama, nagpaplano ng kamatayan ng iba, siya mismo ang nabitag. At si Esther, na tumindig para sa katotohanan, siya ang iniligtas. God is able to turn the heart of kings. Siya ang may hawak ng puso ng hari. Kahit sino kaya niyang baguhin. Kayang baguhin ng Panginoon at lahat. Alam niyo mga kapatid, ang tapang ay hindi lang palakasan ng boses o paramihan ng post. Hindi yan nakikita sa dami ng FB runs mo o sa cryptic post mo sa IG stories mo or sa My Day mo para lang mapatunayan na matapang ka talaga. It's not about being loud in public, but lowly in private. Not grand gestures, but grounded obedience. Kahit queen na si Esther, hindi siya nagtapang-tapangan. Hindi siya naging commanding diva. Ginamit niya ang kanyang influence, hindi para magpasikat, kundi para magligtas. Kaya ang tanong ko ngayon mga kapatid, saan mo ba ginagamit ang tapang mo? Sa social media rant ba? Sa Marites Ministry? O ginagamit mo ang tapang mo sa pagsunod sa Diyos? At kahit queen na si Esther, hindi niya ginamit ang tapang niya at influence niya para magpasikat at mag-downgrade ng tao, kundi para magligtas. I pray kapatid, gamitin natin ang tapang natin para sa Diyos. Gamitin mo ang tapang mo at influence mo sa trabaho mo, sa school, sa TikTok mo, sa IG mo, sa lahat ng social media mo. Hindi yan display wall. Mission field yan mga kapatid. We must have courage to step out in faith. Esther took the risk. Hindi siya umasa na si Mordecai lang ang gumawa ng paraan. She owned her position and she acted. James 2:17. Faith without action is dead. Mga kapatid, hindi sapat ang pananampalataya kung walang pagkilos. Speak up for the truth. Courage means obeying kahit wala pang assurance. Courage means speaking even when your voice shakes. Minsan, ikaw lang ang tinig ng katotohanan sa lugar na punong-puno ng compromise. Ilalagay ka ng Diyos sa mga lugar kung saan kailangan niya ng boses. Pero ang tanong, willing ka ba? Available ka ba? May tapang ka ba magsalita? May tapang ka ba magsabing, sorry po pero hindi po tama yon. Mali po yan kapatid. Ayon sa salita ng Diyos, kahit isipin nilang KJ ka o too religious, kaya mo bang tumayo at manindigan kapatid kahit ikaw na lang mag-isa at napapalibutan ka ng unbelievers? Si Esther hindi siya nanahimik. She could have blended in, but instead she stood out and she spoke when it mattered. Proverbs 3:18, speak up for those cannot speak for themselves. Iniligay ka ng Diyos sa trabaho mo para maging asin at ilaw ka dyan. Pero ang challenge sa atin mga kapatid, may tapang ka bang magsabi ng katotohanan? May tapang ka bang mag-share ng gospel kahit inconvenient? Paano pag pinipilit ng mundo ay taliwas sa salita ng Diyos? Kaya mo bang panindigan para sa Panginoon? Minsan, nawawala na ang tapang natin at napapalitan ng hiya dahil hindi na nakikita sa atin si Kristo. Hindi na naisasabuhay ang bawat aral, bawat salita. Kaya wala ng tapang magpahayag. Pero malakas ang loob parinig sa social media. Kaya minsan, napapangunahan ng kaba, diba? Kaya kahit sabihin sa'yo ng Holy Spirit na, mag-share ka naman dyan. I-share mo naman si Jesus. I-share mo ang gospel. Pero hindi mo nagagawa dahil wala kang courage.
Hindi yan ang gusto ng Diyos, mga kapatid. Dapat magkaroon tayo ng tapang to stand for God even when it costs. Matthew 10:19-20. Kapag iniharap na kayo sa hukuman, huwag kayong mababahala kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat ipinagkaloob sa inyo sa oras na iyon ang inyong sasabihin. Hindi ikaw ang magsasalita, kapatid, kundi ang banal na Espiritu. Kaya malinaw na kapag may pinapagawa si Lord sa iyo, huwag kang matakot at magamba, dahil ang banal na Espiritu ang siyang magsasalita para sa iyo at magbibigay ng karunungan sa bawat sasabihin. 2 Timothy 1:7, sapagkat hindi espiritu ng pagkatakot ang ibinigay sa atin, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. True courage is standing for God even when it costs. Dalangin ko, mga kapatid, maging matapang tayo, no? Kagaya ni Esther. Hindi sa pakikipag-away o sa pagmamataas, kundi sa mga bagay na may eternal value. Maging matapang ka sa pag-lead sa pamilya mo para sila'y madala kay Jesus. Mag-devotion tayo, mag-pray tayo, mag-church tayo, gawin mo pa rin. Maging matapang ka sa pag-share ng gospel sa mga office mates mo. Kahit pa kabado ka, kabado 20, kahit minsan ay parang walang nakikinig, tandaan mo, kapatid, ang binhi ng salita ng Diyos ay hindi kailanman nauuwi sa wala. Maging matapang ka sa pangunguna, sa panalangin, lalo na kung ang banal na Espiritu ang siya nangungusap at nagtutulak sa'yo. Kahit hindi ka sanay, kahit naiilang ka, mas mahalaga ang pagsunod kaysa galing sa pagsasalita mo. Maging matapang ka, kapatid, manindigan ka sa katotohanan, lalo na kapag mali ng ginagawa nila. Ipakita mo ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang katotohanan. Ipaglaban mo ang tama sa paningin ng Diyos, kahit ikaw na lang mag-isa. Kaya maging matapang ka, mag-rebuke, mga kapatid, sa kagrupo mo na kapag may sinasabi o tinuturo na aliwas, no, sa salita ng Diyos, i-rebuke mo hindi dahil gusto mong ipahiya, kundi dahil mahal mo ang kaluluwa nila at ayaw mong maligaw sila. Proverbs 27:5. Better is open rebuke than hidden love. Alala ko nga si Elijah, no? Isang propetang matapang, mag-isa sa Mount Carmel, di ba? Isa na lang siya sa laban versus 450 prophets ni Baal, pero hindi siya umatras, hindi siya nag-compromise, tumindig siya, nanindigan siya, mga kapatid, hindi sa sariling lakas, kundi sa pananampalataya na buhay ang Diyos sa kanyang sinasamba. Di ba? Sa 1 Kings 10:21, the Lord is God, follow Him. Sa mundo natin, mga kapatid, no? Na yung paggawa ng tama minsan ay parang pinabali na lang at hindi na popular. Hindi madali ang tumayo sa panig ng Diyos. Pero kung gusto mong makita ang himala ng Diyos sa buhay mo, kailangan mo ring naranasan ang mga mountaintop moments ng pananampalataya gaya ni Elijah. Dahil kapag ang Diyos ang kasama mo, kahit ikaw na lang mag-isa, panalo ka. Amen? Kaya ibigay mo ang 100% courage through obedience. Gawin mo na. Baka yun yung taong nakakasalubong mo sa kalsada, sa jeep, sa trabaho, huling araw na niya pala yun sa mundo. Hindi natin alam. O baka meron siyang dinadala na hindi mo alam. Ikaw ang pinadala ng ating Panginoon para maghiliwanag at mag-comfort sa Kanya. Be like Esther, mga kapatid. Kahit mahirap, kahit may takot, she stepped up. She stood up. And because of that, God showed up. Hindi aksidente ang pagiging Esther niya. Hindi rin aksidente ang pagiging ikaw. You are where you are, not by luck, but by divine appointment. May purpose ang Panginoon sa buhay mo. God is calling you to be courageous in your calling. God does not need your position. He just needs your yes. Hindi naghahanap si Lord ng perfect. Naghahanap siya ng handa. Hindi siya impressed sa title mo. Interesado siya sa tugon ng puso mo. Hindi mo kailangan maging queen para maglingkod. Kailangan mo lang ng pusong handang tumayo para sa Kanya. Dahil hindi ka naman pababayaan ni Lord ni hindi ka niya iiwanan. So be bold, be brave, speak up, step out of faith, be like Esther because you were placed where you are for such a time as this.
And for our third point and last C is confidence. Confidence. Esther didn't know what would happen when she approached the king. Wala siyang kasiguraduhan talaga dun. Pero nagtitiwala siya sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa perpektong pagkakataon. When Mordecai said, "If you remain silent, deliverance will come from another place." In short, hindi limitado ang Diyos sa isang tao lang. Pero binibigyan ng Panginoon tayo ng pagkakataon na maging bahagi ng kanyang plano. Ang tiwala ni Esther ay hindi sa kanyang sariling galing, lakas, posisyon, kakayahan, at pabor ng hari, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na siyang may kontrol kahit sa imposibleng sitwasyon. Spiritual challenge sa atin mga kapatid. Saan ka ba nagtitiwala ngayon? Sa savings mo? Sa connection mo? Sa sarili mong galing at talento? Kapag may sakit ka, una ka bang lumalapit sa Diyos? O una kang tumatakbo sa gamot, sa doktor, sa kaibigan, o sa bangko? Again, hindi masama ang gamot o tulong ng ibang tao mga kapatid. Pero ang una dapat nating kapitan at lapitan ay ang Diyos na siyang may hawak ng ating kinabukasan at nakakaalam ng lahat. Mga kapatid, tanong ko sa inyo ngayon, ilang porsyento ba ang tiwala mo sa Diyos? O huwag mo na i-comment mga kapatid. Alam na ni Lord yan. Paano mo ba masasabi kapatid na nagtitiwala ka sa Diyos kung hindi mo maibigay ang 10% sa Kanya? Paano mo ba masasabi nagtitiwala ka sa Kanya kung tayo pa lang ang namumutol ng kuryente? Natataranta ka na. Dumating lang ang mga bills sa Meralco, tubig, hindi ka na makatulog sa gabi. Ang totoo, napakadaling sabihin na nagtitiwala ako sa iyo Lord, pero hindi naman nakikita sa buhay. Minsan, mas nagtitiwala pa nga tayo sa tao kahit paulit-ulit tayo nasasaktan at nabibigo, di ba? At hindi natutupad yung pangako. Si Esther isang patunay na ang kanyang tiwala ay nakaangkla sa Diyos. Kahit wala pang kasiguraduhan kung sasagot ba ang hari o hindi, di ba, sa kanyang paanyaya. Esther did not know what would happen. Wala siyang contract, wala siyang assurance, walang backup plan, pero meron siyang confidence in God. At sa panahon na yun, talagang yun ang kailangan niya, no? Sabi sa Jeremiah 17:7, "Blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him." Amen! Tunay na pinagpala ay ang taong may tiwala na buo sa Diyos. Si Esther, hindi niya alam kung ano ang mangyayari, pero alam niya kung sino ang may hawak ng mangyayari. And that was enough. Confidence is trusting God even when you can't see the outcome. Hindi self-confidence ang meron si Esther. Hindi rin siya nagtiwala sa ganda niya o sa royal title niya. God confidence ang meron siya. Esther had no vision of what would happen next, but she had a vision of who God is. Mga kapatid, saan ba nakaangkla ang tiwala mo ngayon? Ang sabi ng Psalm 20 verse 7, "Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord." Ang karwahe at kabayo ay simbolo ng military security ng panahon na yun. Sa ngayon, baka ito ay savings, insurance, network, connections na gustong sandalan ng mga tao. Pero wala ni isa sa mga ito ang tunay na matibay. Ang security, kundi ang pangalan lamang ng Panginoon ang hindi nagmamaliw. Huwag tayong tumaya sa mundong lumilipas mga kapatid. Magtiwala tayo sa Diyos na hindi nagbabago. Hindi masama ang magkaroon ng plano o backup plan. Pero ang masama kung ang Diyos mo ang backup mo lang. Ulitin natin, hindi masama ang gamot o tulong na ibang tao. Pero ang masama kapag si Lord ang ginagawa mong last resort mo. Hindi first response. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 sabi, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, and He will make your path straight." Hindi sinabi some of your heart, kundi all your heart. Kapag buo ang tiwala mo sa Diyos, ang resulta ay hindi lang diretsong daan, kundi divine direction. Hindi shortcut, pero straight path, na siya mismo ang mag-aayos. Kaya huwag kang umasa kapatid sa sarili mong galing, sa sarili mong plano, diskarte, kundi magtiwala ka sa galing ng plano ng Diyos. Confidence is believing God is working even in silence. Pansinin niyo mga kapatid, wala ni isang beses na nabanggit, di ba, ang pangalan ng Diyos sa Book of Esther. Pero hindi ibig sabihin na wala na siya doon. Andun ang Panginoon. Minsan kapag may pagsubok tayo, napapatanong tayo na, "Lord, nandiyan ka ba?"
Diba? Pero totoo, kasama natin ang Panginoon. He is working behind the scene. Sa bawat plano, sa bawat providence, Romans 8:28, all things work together for good to those who love God and are called according to His purpose. God may be invisible, but He is never inactive. God was behind every sin, every delay, every divine setup, and Esther believed in the unseen hand of a faithful God. Esther's confidence was anchored not on what she saw, but on who God is. When you stand alone, Esther didn't have an army. She didn't have full support. Pero lumapit siya sa hari, dala ang panalangin at tiwala sa Diyos. Hebrews 10:35, so do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. Esther stood before the king. Alam niyang pwede siyang mamatay. But she chose to stand not because she was confident that should be accepted, but because she was confident God was in control. Confidence asking in faith. There's 1 John 5:14-16. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Mga kapatid, ang panalangin ay hindi lang simpleng pag-uusap sa ating Panginoon. Ito ay relationship. At ang confidence natin sa panalangin ay hindi nakabase sa galing nating magdasal o pananalita, kundi sa kabutihan ng Diyos na ating nilalapitan dahil sa grasya niya. Kaya kapag lumalapit tayo sa trono ng ating Panginoon, hindi tayo umaasa sa tsamba. We don't come with fingers crossed na parang, sana marinig ako ni Lord. No, we come with boldness, we come with confidence dahil may relasyon tayo sa Kanya bilang Ama at tayo'y mga anak niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. This is the confidence we have. Ibig sabihin, may kasiguraduhan tayong lumapit. Bakit? Kasi hindi tayo stranger sa trono ng grasya ng ating Panginoon. We are sons and daughters of the Most High God because of Jesus Christ. Because of Jesus, we have access to the Father by one Spirit. Ephesians 2:18, wala tayong karapatang lumapit sa Diyos kung wala si Kristo. But because Jesus tore the veil of the cross, we now have direct, unhindered access to the throne of grace. Kapag nananalangin tayo, hindi tayo namimbilit, hindi tayo nagpe-perform, hindi tayo bumibili ng pabor. We come as children, beloved, accepted, and heard. And if we ask anything according to His will, ang sikreto ng panalangin na sinasagot ay ito. Sumasang-ayon ba ito sa kalooban ng Diyos? Hindi lahat ng gusto natin ay mabuti para sa atin. Hindi lahat ng plano natin ay tama sa oras. Pero ang Diyos, alam niya ang pinaka-the best. Hindi dahil mabait tayo, hindi dahil faithful tayo sa ministry, hindi dahil hindi tayo nakakalimot sa tithes. Kaya kapag ang panalangin mo ay naka-align sa will at plano ng Diyos, you can pray with confidence. Hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa ating Panginoong Jesucristo na nagbukas ng daan. Mga kapatid, lahat na ito ay mahalaga, pero ang pinaka-ultimate basis ng confidence natin sa panalangin ay si Jesus Christ mismo. Ang kanyang pangalan, ang kanyang katwiran, ang kanyang sakripisyo sa krus. Ito ay confidence in Christ's finished work. Sa krus, binuksan niya ang daan. Na muling pagkabuhay, binigyan niya tayo ng katiyakan, and now we can come boldly and ask, knowing that our Father listens and loves to respond. Hindi dahil deserve natin sagutin, kundi dahil si Jesus ang dahilan kaya tayo pinakikinggan. Kaya mga kapatid, huwag kang matakot mag-pray, huwag kang matakot magtiwala sa ating Panginoon. Have confidence. Kung si Jesus ang tagapamagitan mo, may confidence ka. Let us learn from Esther. Be consistent, stay faithful regardless of season, be courageous, do the right thing even when it's risky. Be confident, trust God's purpose even when the way is unclear. God may be calling you for such a time as this. Wala ka dyan sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa church mo, sa posisyon mo. Walang aksidente. God placed there for a purpose. In a world full of discouragement, be like Esther who stood up for the truth. Hindi mo kailangan maging queen, mga kapatid, para maglingkod. Hindi mo kailangan maging viral para magpahayag. You just need to say, yes, Lord, here I am. Send me. Use me, Lord. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako aksidente. Itinalaga ako ng Diyos for such a time as this. And now, Jesus is the greater Esther. The story of Esther foreshadows the greater rescue through Jesus. Esther was consistent in obedience, kahit delikado. Jesus was perfectly obedient mula pagkabata hanggang kamatayan sa krus.
Esther and her courage helped preserve God's people, but Jesus came from that very people to redeem not just Israel, but all of us. Esther used her position for deliverance. Si Jesus, kahit hari siya, he used his power to serve and save. Ang totoong kwento ni Esther, tunay, God uses people for His purpose. And Jesus is the ultimate fulfillment of that purpose. Kung si Esther ay nilagay for such a time as this, si Jesus is sinugo sa tamang panahon for such a time as salvation. Jesus knew He would perish and still chose the cross and said, "It is finished." Kaya mga kapatid, be like Jesus. Hindi siya nagbabago sa kanyang pagmamahal. Hindi siya sumuko kahit na marami na siyang beses tinanggihan na reject. Hindi siya tumigil kahit sobrang sakit na. Persecute, tapat pa rin siya hanggang dulo. Naging consistent siya, naging matapang siya hanggang sa kamatayan sa krus. He is our ultimate deliverer, our mediator, our intercessor. And the one who saves not just a generation, but all who believe. This is a perfect time to surrender and accept Jesus as our Lord and Savior. Kaya mga kapatid, sabayan niyo ako sa panalangin. Tanggapin natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung ikaw to na wala pang kaligtasan, ito ay matatagpuan sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At siya lamang ang tagapagligtas natin at wala nang iba. Kaya mga kapatid, sabayan niyo ako sa panalangin galing sa puso. Ipikit ang mata at itaas ang dalawang kamay, iyuko ang ulo. Sa mga oras na to, buksan natin ang mga puso natin at sabayan niyo ko. Yes, Lord. Panginoong Jesus, kailangan kita sa buhay ko. Isa po akong makasalanan. Panginoon, patawarin niyo po ako. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Pinubuksan ko, Lord, ang aking puso, aking buhay, at tinatanggap kita, Lord, bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad at sa buhay ng walang hanggan. Sa langit, kasama ka. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan kapatid, kung sumabay ka sa ating panalangin kanina na mula sa puso, congratulations dahil pinatawad ka na ng ating Panginoon at meron ka ng buhay na walang hanggan sa langit. At habang nandito pa tayo, naghihintay pa tayo sa muling pagbabalik na ating Panginoon, magpatuloy tayo mga kapatid sa gawain. Ituloy natin yung mga naumpisahan natin, maging consistent tayo, maging matapang tayo, at syempre magkaroon tayo ng confidence sa ating Panginoon. Kaya maraming salamat sa mga sumabay sa ating panalangin. At in 5 minutes, matatapos na rin tayo. At bago yan, syempre, ipanalangin natin ang ating mga kapatid, mga pangangailangan ng ating simbahan at ng bawat isa. Kaya one more time mga kapatid, sabayan niyo ako sa ating panalangin. Yes, Lord, hallelujah. Praise the Lord. Salamat, Panginoon. Dinadakila ka namin, Lord. Pinupuri namin ang iyong banal na pangalan. Our mighty deliverer. We glorify your name. We praise your name, Panginoon, for this wonderful opportunity upang makapakinig muli, Panginoon, at makapagbahagi na iyong salita. Lord, salamat sa mensahe mo, sa bawat binhing na itanim sa puso ng mga tagapakinig, sa mga dinala mo dito online, Panginoon, upang mabuksan muli ang kanilang mata, mabigyan ng pag-asa, Panginoon, at muli mabuhayan, Panginoon, ng loob upang magpatuloy ang naumpisahan. Lord, muli mo pag-alabi ng puso ng bawat isa, Panginoon. Kung tumigil man, Panginoon, ipanumbalik mo ulit, Panginoon, upang makapaglingkod sa iyo na may kagalakan. This month of rejoicing, Panginoon, babalik mo sa puso namin, Panginoon, ang saya, ang galak sa paglilingkod. Maging consistent kami ulit, Panginoon, at bibigyan mo rin kami, Lord, ng tapang upang magpahayag na iyong salita. At ganon din po, Lord, tulungan mo kami, dagdagan mo yung aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, napasalamatan ka namin at tinataas namin, Panginoon, yung mga pangangailangan, Lord, ng mga anak mo. Alam mo, Lord, ang puso ng bawat isa, hindi pa man, Lord, na
dinadaing o hinihingi sa iyo, nalalaman mo ng Panginoon at nariyan na ang kasagutan, Panginoon, sa bawat panalangin. Lord, we pray, Panginoon, sa mga kapatid namin. May mga sakit, Lord. Hospital, Panginoon. Restoration, Panginoon. Complete healing, Panginoon. Ano man yung findings ng doktor, in Jesus' name, sa pamamagitan ng dugo mo, Panginoon, na binuhos sa krus, ang siya maglilinis sa lahat ng mga sakit namin mula ulo hanggang talampakan, in Jesus' name. Lahat ng infirmities, Panginoon, lahat ng sinasabi ng doktor, walang hiling sakit na hindi mo pinagaling, Panginoon. Lahat ng sakit ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Mga trangkaso, in Jesus' name, naalis sa katawan nila, lahat, yung may ubo, sipon, lagnat, Lord, sa pangalan ni Jesus, pinapalayas mo na, Lord. At Lord, ipanumbalik mo, Lord, ang kanilang mga lakas upang makapaglingkod sa iyo, Lord, muli ng may kagalakan. Ganon din sa mga kapatid namin, Panginoon, na may mga pinagdadaanan. I-comfort mo sila, Panginoon. Mga pagsubok, Panginoon, financial problem, provision, Panginoon, sa mga bayarin, monthly bills. Ngayon pa lang, Lord, ay tinatanggap na namin, Panginoon, ang provision na nagmumula sa langit, buhat sa di maubos na kayamanan, Lord, you will provide sa lahat na aming pangangailangan. Ikaw ang Diyos namin na hindi nagpapabaya. Ikaw ang Diyos Ama namin na batid ang pangangailangan ng bawat isa. Kaya ngayon pa lang, Lord, pinapasalamatan ka na namin sa mga taong gagamitin mo. Divine appointment, divine connection, Lord. Salamat, Lord. Inihahanda mo na, Panginoon, itong mga kasagutan sa mga panalangin namin. Salamat, Lord, sa mga kapatid namin na patuloy, Lord, na nagbibigay, Panginoon, sa iyo. Ikaw ang patuloy na magpala, Lord, sa kanilang mga kamay. Ikaw ang patuloy na mag-ingat, Panginoon, saan man sila magpunta, sa pagpasok sa trabaho, Panginoon, sa pag-uwi, Panginoon. Pabor, Panginoon, bawat trabaho, Panginoon, kung saan mo man nilagay ang mga anak mo for such a time as this po ang makita sa buhay nila. Patuloy silang magliwanag, Panginoon. Patuloy sila, Lord, na magpagamit sa iyo, Panginoon. Maibahagi ang salita mo, Lord. Maraming maligtas, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, Lord, sa aming santuaryo, Lord, Andrea Village. Tinataas namin, Panginoon, Lord, na ikaw patuloy, Lord. Papadala, Lord, ng mga provision, mga kakulangan pa namin. Mga magandang weather, Panginoon, para matalamat, Panginoon, sa mga taong ginamit mo. Salamat, Panginoon, sa provision. At Lord, dalangin din namin, Panginoon, sa mga kapatid namin na patuloy din maging bukas ang kanilang kamay upang makapagbigay, Panginoon. Lord, uli, salamat sa mga pagpapala, salamat sa mga sasagutin mo pa, Lord. Salamat sa kagalingan, Panginoon. Salamat sa proteksyon, salamat sa pabor. Lahat ng ito, Panginoon, maging sa mga ibibigay mo pang pagpapala in advance, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise the Lord. Ayan mga kapatid, tapos na po tayo sa ating gawain ngayon. At thank you so much for joining us tonight. Maraming salamat sa buhay nyo, sa mga nag-stay mula umpisa hanggang dulo. Si Lord na ang bless sa inyo at magre-reward. And salamat sa pagsama mula umpisa hanggang dulo. At dalangin ko na itong bini na itanim sa inyong mga puso, sa mga salita na narinig ninyo ay patuloy na lumago sa inyong buhay, patuloy na makita ang pagbabago at magkaroon ng bunga. Kaya mga kapatid, kung na-bless ka, nasa comment section natin ang ating Gcash number at BDO account for your love, gifts, and support sa ating gawain. Kaya thank you Lord mga kapatid na muli samahan niyo ako sa susunod nating pagsasama sa ating OPM online prayer meeting 7 to 8 p.m. At saka nga pala, i-invite ko kayo sa ating Sunday Fellowship, Sunday Service, 11:30 a.m. Sa Gig Mall tayo, 2nd floor, Walang Lupa, Las Piñas City. Kaya mga kapatid, thank you so much for joining us again. No? Kung sumabay ka sa ating panalangin kanina, tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo mula sa puso, congratulations. Dahil anak ka na ng Diyos. Ang nagtatapos dito, dapat patuloy tayong makapakinig sa salita ng ating Panginoon by watching our Sunday service replay at sa ating OPM from Monday to Friday, 7 to 8 p.m. Patuloy tayo na lumago sa ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, thank you for joining us again tonight. Muli, ako nga pala si Sis Novi Montoya, ang inyong lingkod. Kung sumabay ka kanina, congratulations! Kaya ngayon mga kapatid, sabay-sabay tayo. I am a child of the Most High God. I am blessed. I'm full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name, Amen. Powers in you, Messiah. That is our Lord Jesus Christ, the Lord of all lords,
Kaya muli mga kapatid, thank you for joining us tonight. God bless you all. Keep shining brightly for Jesus. Bye!